Kumusta mga ka-agri? Gusto mo bang magsimula ng negosyong siguradong may kikitain? Ang pagbababoy ay isa sa pinakapopular na kabuhayan sa Pilipinas. Bakit? Dahil hindi nawawala ang karne ng baboy sa hapagkainan ng mga Pinoy. Pero hindi ito basta pakain lang at linis. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo ang A hanggang Z ng pag-aalaga mula sa pagpili ng biik hanggang sa pagbulsa ng kita. Kaya manood hanggang dulo dahil ibibigay ko ang sikretong computation para hindi ka malugi. Step 1. Pagpili ng tamang biik, the foundation. Ang tagumpay ay nagsisimula sa tamang binhi. Huwag basta-basta bibili ng biik dahil lang mura. Lahi. Humanap ng hybrid, tulad ng Landrace Large White or Putrain Cross, dahil mabilis silang lumaki at maganda ang kalidad ng laman. Itsura, dapat ay masigla, mahaba ang katawan, diretso ang mga paa, at walang ubo o sipon. Timbang. Mas mainam kung ang biik ay nasa 15 to 20 kilos na o nasa 45 to 60 days old na para hindi na masyadong selan sa gamutan. Step 2. Pabahay at kalinisan, biosecurity. Sa panahon ngayon, biosecurity ang keyword. Hindi pwede ang maduming kulungan. Sukat. Siguraduhing may sapat na espasyo. Ang siksikang baboy ay stressed at mabagal lumaki. Ventilasyon. Dapat ay presko ang hangin at may maayos na daluyan ng dumi, drainage. Disinfection. Bago magpasok ng bagong biik, linisin at i-disinfect ang kulungan. Gumamit ng foot bath sa pinto para maiwasan ang pagpasok ng virus gaya ng ASF. Step 3. Tamang pagpapakain, feeding management. Dito na pupunta ang 70% ng iyong gastos, kaya dapat ay tama ang diskarte. Pre-starter, para sa mga bagong walay, 2 to 4 weeks. Starter, para sa mabilis na pagdevelop ng muscle at puto. Grower, ito ang stage kung saan pinakamabilis lumaki ang baboy. Finisher, ibinibigay 1 buwan bago ibenta para sa siksik na laman at hindi puro taba. Tip, siguraduhing laging may malinis at sapat na tubig. Ang baboy na kulang sa tubig ay hindi gaganahang kumain. Step 4. Health and vaccination. Huwag manghinayang sa gastos sa bakuna. Kumonsulta sa veterinaryo o sa inyong lokal na agriculture office. Magpurga, deworming at magbigay ng vitamins para sa immune system. Obserbahan ang dumi at paghinga. Kung matamlay at hindi kumakain, ihiwalay agad para hindi makahawa. Step 5. Bentahan at computation, the payoff. After 4 months, target natin ang timbang na 90 hanggang 110 kilos. Ito ang ideal weight sa market. Computation, ibawas ang gastos sa biik, feeds at gamot sa kabuang benta. Discard, huwag magbenta sa iisang buyer lang. Mag-canvas ng presyo sa iba't ibang biyahero para makuha ang pinakamataas na farm gate price. At higit sa lahat, itala ang bawat sentimong ginastos para alam mo kung magkano talaga ang iyong netong kita. Health Guide, bakuna at vitamina schedule. 1. Unang buwan, paghahanda at pagwalay. Dito pinaka-critical ang biik dahil mahina pa ang kanilang immune system. Iron injectable, day 3 at day 10-14, para maiwasan ang anemia o pamumutla ng biik. Anti-scouring antibiotics, kung nagtatae ang biik pagkakapon o pagkawala sa inahin. Bakuna laban sa hog cholera, karaniwang ibinibigay sa ika-28 hanggang ika-35 na araw, depende sa payo ng vet. Ito ay proteksyon sa isa sa pinakamamatay na sakit ng baboy. 2. Ikalawang buwan, growth kickstart. Focus tayo sa paglilinis ng katawan ng biik para masipsip ang nutrients ng feeds. Pagpupurga, deworming. Ibigay sa ika-tumis hanggang ika-60 na araw. Ang bulate ang dahilan kaya bansot o hindi lumalaki ang baboy kahit malakas kumain. B-complex vitamins, injectable o powder mix sa tubig. Nakakatulong ito para ganahan silang kumain, appetizer, at pampatibay ng nerves at muscle. First ikatlong buwan, immune booster. Dahil mabilis na ang paglaki sa grower stage, kailangan ng suporta laban sa stress at sakit sa baga. Mycoplasma pneumonia vaccine. Kung ang lugar mo ay malamig o mahangin, kailangan ito para maiwasan ang ubo at hika. Vitamin ADE. Mahalaga para sa skin health at mabilis na pag-absorb ng minerals. Nakakatulong din ito para maging makinis at mapula-pula ang balat ng baboy, senyales na malusog. 4. Ika-4 na buwan, finishing stage. Iwasan na ang sobrang gamot o injectables habang papalapit ang benta, withdrawal period. Probiotics at electrolytes. Mas mainam na i-mix ito sa kanilang inuming tubig. Nakakatulong ito para mabawasan ang amoy ng dumi at hindi ma-stress ang baboy sa init ng panahon. Paalala, itigil ang anumang antibiotic 2 hanggang 3 linggo bago ang katayan para siguradong ligtas ang karne para sa mga mamimili.
Laging tandaan, ang bakuna ay prevention, hindi gamot. Huwag magbakuna kung ang baboy ay may sakit na o nilalagnat. Kumonsulta lagi sa inyong municipal agriculturist o livestock inspector para sa libreng payo o minsan ay libreng bakuna sa inyong barangay. Ang pagbababoy ay nangangailangan ng tiyaga, linis at tamang kaalaman. Kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell icon para laging updated sa ating mga agri-tips. May tanong ka ba? I-comment mo na yan sa baba. Hanggang sa muli, happy farming!